ハレルヤ。2026年3月8日の礼拝を始めます。皆さんお歌ってください。賛美歌539番を賛美します。詩編37編25節、Psalm chapter 37 verse 25 through 33、25節。私が若かった時も、また年老いた今も、正しい者が見捨てられたり、その子孫が食べ物を乞うのを見たことがない。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。正しい者は死を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。心に神の見教えがあり、彼の歩みはよろけない。主は彼をそのものを手の中に手をかず、彼が裁かれるとき、彼を罪に定められない。アーメン。お座りください。聖歌303番を賛美します。立ち上がれ、いざ。あ
Lord, salamat po sa araw na to. Salamat po sa oras na to, Lord, dahil ginabayan po kami papunta dito sa bayan niyo. Salamat, Lord, sa oras po ito, Lord, tinataas po namin yung pangalan po, Lord. Lord, salamat po sa buong linggong pag-iingat po sa aming pagtatrabaho, sa kalakasan sa buong linggong, pinagkaloob po sa amin, pagtagumpayan po namin yung buong linggong, pagtatrabaho namin, dahil po sa inyo lang po, Lord. Salamat po, Lord. Lord, sa oras po nito, Lord, tinataas po namin yung pangalan mo. Ingatan niyo po yung mga tatayo po sa pulpito, yung magbibigay ng mensahe niyo po, pati na rin po si Sister Naomi, pati na rin po si Pastor Ken, sinasabsensyo po, kayo po mag-ingat, mag-bless sa kanya doon. Pati na rin po yung buong family nila. Lord, ingatan niyo po rin po yung mga kapatira na papunta pa lang po dito, ingatan niyo po yung mga driver na nagpamanayan po, makarating po sila na ligtas dito sa bahay. Lord, salamat po sa katagumpayan sa oras na to. Dahil kayo po ang Panginoon namin, kayo po nagbibigay ng kalakasan sa amin, kayo po nagbibigay ng pagmamahal niyo po sa araw-araw. Lord, salamat po sa lahat, Lord. Kaya Lord, salamat, pinabalik po namin lahat ng papuri po sa salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. 次に聖歌519番を賛美します。「
ザクロスを賛美します。心
続いて聖書朗読を尾崎兄弟。今日の聖書箇所はヨハネの福音書2章15節から17節。Today's Bible verse is John chapter 2 verse 15 through 17。そして献身をソフィア姉妹、メッセージをザカリ兄弟です。よろしくお願いします。ヨハネの福音書2章の15節から17節お読みします。細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていて、私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。Good morning po. Sorry po yung Bible verse po. Nagkamali po ako. 1 John po pala, hindi po John. 1 John, pero pareho po. Verse 2, 15 hanggang 17. 1 John po, no? Chapter 2, verse 15 to 17.「世も世にあるものを愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは内から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。
Praise. Good morning po sa bawat isa. Pag umubo po ako, okay matakot. Hindi po to COVID, hindi po to influenza. Ano lang po ito, normal na allergy. ちょっと咳はしてますけど、コロナでもインフルでもなくて、ただのちょっとアレルギーですので、すいませんけど、ご承知おきください。 So sabi ni Mama kanina, ang galing daw ni Ipyang, nang una ko daw tayo dito, grabe daw yung panginginig ng tuhod ko. Totoo naman, pero inaasaran niya ako na hindi ko daw natapos yung Jonah chapter 2. So may utang ako dito sa church ng Jonah chapter 2 na i-memorize ko lahat. Pero other than that, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito is actually, ayun nga po, sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. So, yung nakaraan, pinag-usapan po natin yung naging conversation ni Nicodemus and ni Christ. Well, nandito tayo. Or na nag-speak ako. Pero dito naman po pag-usapan natin yung tatlong uri ng pag-ibig. 先ほどのソフィアさんすごく素晴らしかったですね。私も子供の頃ヨナの衣装を鑑賞して途中で緊張しちゃって終えれなかった時を覚えていますけど、それをさておき、本日はですね、ヨハネの手紙の第1章の2節からですね、15の17いくんですけれども、3つの愛についてお話をしたいと思います。 Okay, before that, let us pray. その前にお祈りをしたいと思います。 Heavenly Father, we humbly come before you, we praise you, we adore you, we glorify you. Thank you, Lord God, sa umaga na to na yung pinagkaloob sa amin. Thank you po, Lord God, na dinala niyo po kami dito ng payapa at ng puno ng pagpapala. Lord, may you continue to use me and use Naomi Sensei po, Lord God, sa pagka-translate, and may everything that comes out of our mouth be glorifying to you. Lord, ikaw po ang siyang mamuhay sa amin at ikaw po ang siyang makita sa kalagitnaan natin. We praise you and we adore you. In Christ's name we pray, amen. Amen. So as human beings, lagi tayong natitempt or lagi tayong na-attract sa mga bagay na nakikita natin. Tama po ba? 人間としては目に見えるものによく心を陥ることがあるんですけど、 yung mga bagay na nakahawakan natin, naamoy natin, nakakain natin. 持っているものや匂いにあるもの、食べれるものに心を奪われることが多々あります。 Yung iba sa atin pag nakakita ng magandang damit, uy, ganda niyan, bilhin ko nga. Yung iba naman pag nakaamoy ng pabango na mabango, uy, ang bango naman, bilhin ko nga. 綺麗な素晴らしい携帯欲しいな、素晴らしい香水欲しいなと。 So normal sa tao ang maakit sa mga ganong bagay. でもそれは至って自然なことです。 Lagi sa Pilipino, umiiral ang lagi natin sinasabi na sana all. みんながあればいいのにっていうフィリピンの今流行っているフレーズがあります。 Sana all ganito, sana all ganyan. Yung iba sa inyo, sa mga singles, huwag naman kayong magsasana all sa iba na, ay, ang ganda ng, ay, grabe naman itong magjowa na to, sana all, mag-break din kayo. よくサナオーっていうフレーズを使ってみんながそうであればいいのに、だからこそ早くその素晴らしいカップルになったその恋人同士を見て、早く別れればいいのにとか、そういうところもコメントもされることがあります。 Humingi po ulit ako ng paumanhin sa buho ko naman this time. Nang inayos ko to kanina, kala ko yung spray na hawak ko is yung pampabango ng buhok. Mabango naman siya pero alcohol nga lang. 髪の毛もさっき香水かと思って匂いをつけるものかと思ったらちょっとアルコールを髪の毛につけてしまったので、また今日はこの髪型についても少し皆さんご理解ください。 Bilang mga makasalanang tao, likas sa atin ang umibig sa mga bagay na madaling mawala. Naniniwala pa kayo doon? 私はこういうことで弱さがあり、すぐ消えてしまうものに心が折れることが非常に多いです。 Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Ngunit ang lahat ng ito ay lumilipas. Napaka-clear sa scripture, napaka-clear in the history na lahat ng bagay ay hindi naman nananatili hanggang wakas. 私たちはそういうものを欲しがるんですけれども、いろんなその名声とか、その経済的な裕福さとか、権力とか、いろんなものを欲しがるんですけれども、歴史を振り返ってもそのようなものは長続きしたものは一つもございません。
Kaya nga pumarito si Kristo, hindi lamang upang ipakita ang tunay na pag-ibig, kundi upang tubusin ang ating pusong nalihis sa totoong pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. 私たちの奪われるものは至って本当に神様が本来求めていた、期待されていたものではなかったのです。だからこそ心奪われる弱い私たちに対してですね、イエス・キリストはまた来てくださって、その私たちを救いに来てくださったのです。 Ang title po natin sa umaga nito is Three Loves, One Heart, o kung sa Tagalog man, tatlong pag-ibig, iisang puso. 3つの種類の愛が一つの心にというタイトルでお話をします。 Usually, kinoconnect natin or ginagamit natin yung Greek concept of love, which is yung mga phileo, agapeo, tapos eros, yung mga ganong klaseng pag-ibig. Pero dito po sa aklat ng unang Juan, chapter 2, makikita po natin dito that the love na ipinapakita is not only a positive one. But dito po sa passage natin, makikita din po natin na may mga pag-ibig na hindi mula sa Panginoon. よく愛というふうに話すと、アガペラブとかフィレオラブ、エロスラブとかいうふうに種類分けされることが多いんですけれども、しかし皆さんは愛だと思っていたことが神様から来ている、神様が想像している愛ではないことを学びたいんです。 Sino po dito nakapanood na ng teleseryeng On the Wings of Love? Sa mga matatanda or sa mga may edad or sa mga siguro sa mga youth nakapanood na nito. Pero usually nakapanood natin ito siguro yung mga matatandaan na ano. Pag na kayo mahiya, sino po nakapanood na ng teleserye On the Wings of Love? 神のその「オン・ザ・ウィング・オブ・ラブ」愛の翼の中でっていう映画があるんですけど、見たことがありますか？ So, for those na hindi alam kung ano ang naging concept ng On the Wings of Love, basically si Nadine, yung babae, and si James, yung lalaki, ay they entered into a marriage na ang ugat ay hindi pag-ibig, kundi parang kontrata lang. Why? Because parang nag-work hard sila para makapunta sa States. Which is nakamit nga nila, pero makikita natin later on kung ano nangyari sa kanila, or parang mag-stay sila sa States pala, sorry. And ayun nga, they see each other's sacrifices, they see each other's worries, mga sugat, mga pagod, at mga bagay na makikita natin sa mga tao. そして、この映画なんですけれども、2人がですね、この苦しみを得てですね、その宝っていうか、その彼らが求めているものにこう飛びつくようなその話ですね。 So yung peging pag-ibig nila suddenly or slowly but surely naging totoo. To the point na they question each other. Na yung si Nadine or yung babae, sometimes ay sabi na may iba pa ba? Ganun din yung lalaki. これはOn the Wings of Love っていう、これはフィリピンの有名な映画なんですけれども、彼らは偽りから始まったこの2人で協力をしてですね、この結婚生活という条件の中で共同生活をしてですね、何かその海外に行くような不法滞在になることを避けるために、いろいろとそれを使って偽装結婚していくんですけれども、途中でですね、お互いが恋に落ちていくというストーリーなんですね。Because a divided love is impossible. なぜかというと、このように条件付きで愛をすることは非常に不可能だからです。 Buksan natin ang ating mga Biblia sa unang Juan, chapter 2, verses 15 to 17. ということで、前置きになるんですけれども、それでは皆さんの聖書でヨハネの手紙の第1章の2章から15、17節をご覧ください。 In verse 15 of 1 John chapter 2, makikita natin dito that John was speaking of a covenantal type of love. Laging connect yung pag-ibig na mula sa Panginoon as covenantal. What do I mean by covenantal? Meaning, bonded siya. Meaning, no matter what, hindi siya pwedeng tanggalin. よくこの神様からの言葉の愛というのは、もう一回いただいたら脱落できない、もう永遠的な意味の愛を神様の愛と言います。 That is why when John said, do not love the world, it doesn't merely mean na hindi mo mahalin na parang gustuhin. But rather, when John said na wag mong mahalin, meaning nyo na
kailangan hindi ka lagi nakakonect sa mundo. でこれはこの契約の愛という呼ばれてるんですけれども、ヨハネがここで言っているのは、愛の中でですね、愛の条件の中で、この世の中の愛の条件にあなたは結びついてはいけないということを今日学びます。 The problem po dito sa 1 John isn't the casual exposure sa mundo, but rather yung emotional allegiance ng mga believer sa mundo. よくこの世界の中では、一般的な世の中では、この感情や状況にされるような、左右されるような愛のことを言っていることが多いです。 When John said, "Do not love the world," 3 types of world are usually used in the original autographs or ang tinatawag nating mga original letters, which is either Hebrew or Greek. When John used the word cosmos or world, there are 3 interpretations na pwede natin makita sa word na cosmos. そしてヒブルとイギリス聖書の中でコスモスという表現があるんですけれども、この中には Yung number 1, cosmon or yung the earth itself. 聖書におけるこのコスモス、宇宙、世界ということを表しています。ギリシャ語です。 Bakit sinasabi ni John na do not love the earth itself? でもなぜこのヨハネはこの世を愛してはならないと言っているんでしょうか。 Ayun po ang usually ay pumapasok sa isip ng mga believer. But when John said na do not love the world, hindi po ang tinutukoy dito ni John yung mundo. Why? Because it is contradictory sa Bible. We are called to be stewards of the world. Kaya nang create ni God si Adam and si Eve, ano ginawa? Binigyan sila ng utos para maghari, para mag-show ng dominion over the creation. Nakita niyo in the book of Genesis. That's why Adam was granted the was granted the authority to name yung mga bagay-bagay. ここでこの世っていう言葉なんですけれども、この世界を愛してはいけないではないですね。ちょっとそこを定義づけしていくんですけれども、これからはこの世っていうのはやはり神様は私たちにアダムを通してですね、アダムにこの世界を支配するために実際アダムを作ってくださったのであって、そこのところが皆さんのまた思うこの世とその定義が違うかもしれません。 God Himself declared everything on this world as what? Tov Meod, or very good. Diniklara ng Panginoon na ginawa yung mga bagay pa dito sa mundo. Ano lagi na sinasabi? It was good, it was good, it was good. In the end, when God created human beings, ang sinabi niya what? Tov Meod. Ipinapakita dito ng Panginoon that everything that came into existence was good in itself, but ang ginawa ng Panginoon si Adan at si Eva, lahat ng yun nag-harmonize. Lahat ng yun naging napakaganda. この神様が創造をされたこの世界というのは、この宇宙というのは神様が創造した後にですね、この秩序ある世界を指しですね、すべての創造物、神様が作ったものはすべてとても良い、神様が発した言葉というのが非常に良いという言葉であって、その非常に良いこの世界、そして神様がそれを支配する、それを管理するアダムも非常に良いという計画に作られたんです。 Number 2 na pwede natin interpret for that word cosmon is the people. So is it the people yung tinutukoy ba ni John dito sa 1 John chapter 2? By all means, no. Why? God commanded us to love our neighbors. Ngayon, if God commanded the people or the believers to love yung mga neighbors nila or yung mga enemies nila, then why did John said, do not love the world? だから神様はこの少しこの世を愛しないもの、世にあるものを愛してはいけませんというところで、皆さんが定義づけているこの世というのは、またどのことを指しているのかを学ばなければいけません。Then couldn't be possibly by the people. Kasi sabi ng Panginoon, mahalin mo ang neighbor mo, mahalin mo ang kaaway mo.
Mahalin mo ang pamilya mo. Mahalin mo yung magulang mo. Mahalin mo yung kaibigan mo. Kaya nga sa Proverbs, di ba natin nakasulat doon na mas maganda ang na maraming kaibigan kaysa nag-isa ka lang. Ipinapakita dito that people itself is not evil. そしてまたこの世にあるもの、これは先ほどの申し上げましたこの地上、この世界ではなく、また人ですか、これも人ではありませんよね。神様はこの世にあるもの全ての人間を愛しなさいと、敵を愛しなさいとおっしゃる神様ですから、これは人を愛する、誰でも愛する、いかなる人でも愛する、それは絶対的な条件であって、それも人を対して愛してはいけませんと言ってるんではありません。 Lastly, ito yung tinutukoy ni John sa letter niya. Yung cosmon na ginagamit dito ni John is the spiritual realm na constantly kinakalaban ng Panginoon. そしてこの聖書で言われているこのコスモっていうのは、この秩序を乱す敵のことを、敵の働きを言っているんです。 John is not talking about the people. John is not talking about the nature. But the world that John is talking about here is when our love becomes sinful. Because hindi na siya nakadirect sa kalooban at sa pagmamahal ng Panginoon, but yung pagmamahal natin ang nakadirect na pang-sarili, pang-mundo. だからもう一度申し上げますと、この世っていうのはこの素晴らしい神様が作った世の中である、それではありません。そして人間が神様が創造したどんな罪人のことを愛してはいけませんと言ってるんではありません。神様が指しているこの世っていうのは、神に敵対してサタンの支配下にある堕落した人間の価値観や秩序を指す言葉として使われています。 When our love becomes the love for the world, 我々の愛がこの世、この堕落した世の中の価値観や秩序になっていくとき、そこと重なっていくときがいけないということなんです。 ang mangyayari dyan magiging anti-kingdom of God, ang pag-ibig natin. 私たちがそれに身を任せるです。いつまにか神様と敵対している側になってしまうんです。 Nagkausap kami ng girlfriend ko dito. Kasi every time na gumagawa ng sermon, lagi ko siyang kinakausap. Kaya nga lagi na akong inaasar, lagi mo na lang sinaseponan pag may sermon. 私は彼女にこのいつもメッセージする時、彼女にも相談をするんですけども、その彼女がなんでいつもメッセージがあると私に説教する感じになるわっていうふうにちょっと怒られてしまったんですけど、 So ang tanong na is this, paano mo ma-differentiate yung pag-ibig for cosmos, which is people and nature, ay yung pag-ibig for cosmon, yung sa rebellion against sa kaharian ng Panginoon? Ganda ng tanong, di ba? そして彼女はこのコスモスというこの世の中のこの世界の宇宙と墜落していく世の中の秩序をどのように説明ができる、どうやって分けることができるのかと。 Ito ang sagot ko. As believers, we can now do things na hindi patungo o hindi tungkol sa ating mga sarili. Pag naging believer ka na, kaya mo nang mahalin yung kapitbahay mo kasi inutos sa'yo ng Panginoon. Pag naging believer ka, kaya mo nang mahalin yung kaaway mo kasi sinabi sa'yo ng Panginoon. Pag naging believer ka, kaya mo nang mahalin yung mga bagay dahil kay God. Ay, yung sinabi ko, it's not because of us, but it is because of the love of God that has been given sa ating mga believer. で、私が思うにはですね、このどうやってこれを分けるかというと、もし何か物事を判断するときに、もはや自分の感情や自分の価値観に沿って物事を実施するのではなく、私が本当に神様のことを信じているならば、神様がそれを願うから、神様がそれを喜ぶから、そのような姿勢で自分の感情とは別にですね、それを実践することができると思うんです。 When we become believers, we now do good things that glorifies God. Naniniwala po ba kayo doon? 神様の本当にこの信仰が深まっていくと、神様に喜ぶことを私は従うようになります。 You can love the world or the people because we are commanded to love our neighbors.
You can love the world of nature because we are stewards dito sa mundo. Pero, yung gusto kong lagi kay Pastor Kenjo pag nagme-mensahe siya, skashi. Pero, hindi mo pwedeng mahalin yung bagay na nakapagpalayo sa'yo sa pag-ibig ng Panginoon. この世界のものは本当に愛してもいいですし、この世界の全ての美しい自然も愛する、誰でも愛する。ただですね、唯一愛してはいけないもの、それはあなたを神様から、神様の目的からあなたを離させるもの、あなたを遠ざけるものは愛してはいけないんです。 Friends, you cannot love God and love the enemy of God. Hindi po magko-coexist ang dalawa. Hindi po pwedeng makikita natin in a circle ang isang ilaw at dilim na nagsasama. It's either ma-overpower ng ilaw or ma-overpower ng kadiliman. 神様のこの明かりで言えば、明るい明かりと暗さが混在することはありえないように、我々も本当に神様の光であるならば、この闇を愛することはできないんです。 Again, sa mga kakarating lang, ano po to, allergy po to. Hindi po to COVID or influenza, kaya wag po kayo mag-alala. 咳をしてますけど、これインフルでもないです。新しい方、もう一度だけお伝えしますね。 So tinawag tayong mga believer ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kanyang liwanag. When we become believers in the Lord, we do not just believe because dahil sa puso natin, but we believe because God has enabled us to believe. That is why when we become believers in the Lord, hindi lang po ang isip natin nagbabago, but we literally, kung sa laro pa, we change teams. Hindi na tayo kasama ng pamumundo or ng world, but kasama na tayo ng Panginoon. You cannot be an either or. Hindi ka pwede dito, hindi ka pwede ganyan. It's either you are a people of God or you're an enemy of God. だからここで言いたいのは、私たちはこの世界を戦う時にですね、やはり自分のこの人、私は神様を愛する集団である、神様を愛する行動として団結する集団でチームであるように、たまにはあのチームに行って神様に敵対するようなチームに行ってはならない、そのようなことを言っているんです。 Nakakatakot ang paalala ni John para sa mga believer sa letter niya. Buksan po natin sa 1 John chapter 2 verse 19. 結構ヨハネは結構怖い、結構強いことをこの19節で言っていますね。皆さんご覧ください。 Pwede po ba natin basahin lahat? 皆さんで一緒に読み上げたいと思います。 On go 1, 2, 3, go. 彼らは私の中からもし仲間であったならしかし出ていったのは彼らが仲間ではなかったことが明らかにされたのです。 I think nalagay ko po dyan ang Bible na edition. Basahin ko na lang po. Hindi naman talaga natin kasama ang mga taong ito. Kaya iniwan nila tayo. Kasi kung kasama talaga natin sila, nagstay sana sila. Pero umalis sila para maging malinaw na ni isa sa kanila ay hindi natin totoong kasama. Kita niyo po yung warning dyan? It is a warning for the people na divided ang puso. これは心が離れている、心が中途半端な人についての言葉です。 If yung puso mo ay nakakonekta pa rin for worldly things, then what makes you think that you can love God wholeheartedly? もし皆さんの愛がまだこの世の中のものに心を奪われているのであれば、本当にあなたは神様を愛しているとどのように証明できるでしょうか。 Nakakatakot ang pagkasabi dito ni John. Ipinapakita dito ni John that those believers or the so-called believers na nag-backslide, ang sinasabi niya dito, totoo bang kasama natin sila sa umpisa pa lang? ここで神様から離れていって、神様から仲間と思っていたものがいなくなったとしましたら、ここでは本当に私たちは仲間でやらなかったことを明らかにされるためですと。Ay, sa
or sa second to the last, hindi natin totoong kasama. 皆さん仲間ではなかったことが明らかにされるためだったのです。 Dahil ang pag-ibig na meron sila ay nakaugnay o nakapoint sa mga bagay na against sa Panginoon. John chapter 15 verse 19. I don't know if nakasulat dyan. Yan. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. John 17:18. Meron po dyan? 第一ヨハネの福音書の15の19では、ヨハネの福音書の15の19では、もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものであるのでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。John 17:18, as you sent me into the world, so I have sent them into the world. We are not from this world. Ay lagi sinasabi ng mga preachers. Remember, believers in the Lord, na hindi tayo dito sa mundo. Yes, we live in this world, but we have been sent by God para saan? Para sa mission natin, which is evangelism, which is to share the gospel. ヨハネの福音書2章の18にあるように、あなたは私を世に使わされたので、私も彼らを世に使わしました。我々は何のために使わされたんですが、それは福音を述べ伝えるためなのです。 Hindi tayo mula sa mundo, but tayo ipinadala sa mundo. We have been sent upang ipangaral ang magandang balita ng Panginoon. But we are not of this world. Lagi po natin tatandaan yan, hindi po tayo taga-mundo. Taga-langit tayo. That's why hindi po natin pwedeng mahalin ang mundo at hindi pwede natin mahalin ang mga nakakapagbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon at the same time. It's either you choose one or you hate one. はっきりと書いてあるように、この世のことを愛する、世にあるものを愛してですね、そして同時に神様に仕えることは一緒にできないんですね。我々ははっきり書いてあるように、神様の福音を述べ伝えるために使わされたのです。No man can serve two masters. Scriptures ba yun or ano lang? Quote. Scripture yun, no? You cannot serve God on Sunday. And you cannot serve the world on the weekdays. You either worship God throughout the days of your life, or you either worship the world throughout the days of your life. Ngayon, ulitin ko kasi most probably some of you might be confused. Hindi po ang tinutukoy dito ang pag-ibig natin para sa tao at para sa nilikha ng Panginoon. At ang world na tinutukoy ni John dito ay mga bagay na nakapagpalayo sa iyo sa pag-ibig, sa crush at sa habag ng Panginoon. もう一度繰り返しますね。聖書では2人の主人のために使えないと書いてありますように、私たちも本当にこの神様をから私たちを引き出すものを愛し続けることはできないんです。 The word ecclesia is usually used para sa church. そしてこのEcclesia. エクレシアという言葉は教会のために使われていますが、 Ang ecclesia po ay hindi lang po siya isang salita. Well, it is isang salita lang. Pero it composes of two different Greek words. エクレシアというのはこれは古代のギリシャの言葉であります。 Number one is yung word na ek. エクという意味は、 Ang kahulugan ng ek ay out of. エクというのは外へという意味です。 Ang klesia naman ay ang root word niya ay yung tinatawag na kaleo. そして彼よという言葉がエクレシアのそもそもの語源です。 Meaning to call. 呼ぶという意味です。 Kaya exact translation ng mga mananampalataya ay hindi lang church. But ang exact translation ng mananampalataya sa salita ay sa wika ng mga Grego ay ito. Called out of. Tinawag ka out of the world. Tinawag ang believer out of the world.
Kaya nga ang kahulugan ng church ay set apart from the world. Kaya nga ano ang purpose ng mga believers? Maging ilaw at asin ng mapait at ng walang lasang mundo. エクレシアという言葉はギリシャ語で呼び出された者たちの集まりという意味です。すなわちですね、このすごく廃れていく世の中ですね、伝えていく世の中から神様は私たちを呼び出された者たちとしてこの集会に集まり、この教会に集まり、信仰者として集まってですね、この世界の塩と光になるべき人たちなのです。 Friends, mga kapatid ko sa Panginoon, let us identify our love. Tignan natin if yung pag-ibig na meron tayo ay divided ba o hindi. Kung mas umiiral pa rin sa iyo mga bagay nandito sa world, or mas umiiral na sa iyo ang bagay na nakakapag-glorify sa Panginoon. You cannot worship. Hindi katulad ng ilaw, hindi po pwedeng buksan, ay hindi mo pwedeng kalahatiin, patay, kalahatiin bukas. It's either bukas yan o patay yan. だから皆さんもう一度自分の心の状態を見てですね、神様が喜ぶことを優先にしている生活なのか、それともこの自分の感情に作用されるこの世の中の計りや価値観であなたはこのことを考えているか、この部屋に電気があるように暗くすれば暗くなりますし、電気が灯れば電気があります。一斉にですね、この明るいものと暗い状態が存在することはありえないと同じように私の心は今どのような状態でしょうか。 Friends, you can love something na hindi mo gagawin. Katulad sa inyo. Siyempre may mga mahal kayo or may mga gusto kayong gawin ninyo. Pero hindi nyo magawa dito. Sino ba dito ang magtatapang na maninigarilyo dito sa loob ng church ngayon? 例えば今皆さんがタバコを吸いたいと思っていて、でも誰がこの場所でタバコを吸う勇気があるでしょうか。 Sino ang mag-EML or magsasabu dito sa loob ng iglesia ngayon? ゲームとかをしたり、いろんなことを神様が嫌うことを明らかに分かっていてやる方はいらっしゃらないでしょう。 Ang alcohol or mambabae. May mga tao na gusto yung mga bagay na yun pero hindi nila pwedeng gawin 24/7. アルコールや女性との関係をやりたいけど、いつまでもできるものではありません。今できませんよね。 Marami sa atin dito, kabilang ako, gusto kong kumain. Pero pwede ba akong kumain na nagme-mensahe ako ngayon? 今食べたいという欲望が駆られてますけど、今私がメッセージしながら食べれないと同じように。 You can love things without doing it. 今実際に物事は好きだけどしなくて、やりたいけどしないこともあり得るのです。 That's why yung warning ni John dito ay hindi lang limitado sa ginagawa natin. Hindi lang siya limitado sa kagustuhan natin. But it goes both ways. Sa gawa at sa puso. Ang pag-ibig po ay pwede na maging makasalanan pag ang pag-ibig na nagdadala sa'yo sa mali na katuruan. Ang pag-ibig po ay pwede maging kasalanan kung ang pag-ibig na meron ka ay nagpo-produce ng maling prutas. Kung ang pag-ibig na meron ka, instead of doing good for your brother or for your sister or for your neighbor, pero ang pag-ibig na sinasabi mong meron ka na nakapagbigay ay na nagiging reason pa kung bakit nag-aaway-away kayo, bilis na siyang kasalanan. Kaya yung warning ni John sa 1 John chapter 2, hindi lang po sa gawa, hindi lang po sa puso, both ways yan. Kasi pwede mong mahalin ng bagay na may gusto ka, na hindi mo pwedeng gawin kung saan man. Pwede mong gawin ang bagay na something na hindi mo naman mahal. Kaya po mga kapatid, ang paalaala dito ni John, na ang pagmamahal natin, kung hindi siya nakaakibat or kung hindi siya naka-align or nakasangkop sa pag-ibig na meron mula kay Kristo, ayan ay matinding warning or matinding kasalanan. Kasi you can love your neighbor, you can love your friends, your family, pero ang nasa isip mo, puro sarili. Pwede kong tulungan si Tita Bing, pero ang nasa isip ko, hindi, bibigyan naman ako nito Ichimang mamaya. Pwede kong tulungan yung ganito, nadapa, tulungan ko to, sana may makakita sa akin. Di ba sa mga YouTube ang dami? Doon nagsimula si Mr. Beast.
Bibigay siya ng 10,000 sa mga tao. Pero ano yung nun? Purpose nun? Para sa views. Para magkapera pa rin siya. Tama yung ginagawa niya, pat yung motive. Sinasabi ko nga sa inyo paulit-ulit sa Saturday, sa natin, sa class natin. Okay ang puso, pero kung ang motibo, hindi, wala pa rin. そうですね、この愛についてもですね、やはりこの心と行いが伴っているべきなんですね。何事をするにしても、これは神様に基づいて、神様が喜ぶ道だから私はするんだと。例えば逆にですね、いいことのようにこの世の中に思わんとしても、例えば今 YouTube とかで流行っているお金を助けました、この人にかわいそうだから10万円あげましたと、美容のために、再生回数のために、あたかもいいことをしているように見せつけていることがあります。一般的には愛によって行われているだろうなと見せかけでは見えるんですけれども、でも本音はもしかしたら違います。もしかしたら結局は全てやることは自分のため、自分の栄光のため、自分の利己のためであれば、それはかけ離れている。だから皆さん今日は一致したいのが、我々がする行いというのは、人が見ても見ていなくても、あなたの行動はまずはこの動機というのは神様に向かっての動機なのか、あなたが人を助ける、人を助けない、できなかったとしてもあなたの動機は神様に対しての動機であることが重要なのです。 Hindi po pwedeng mahalin ng Panginoon ng buong puso kung ang puso mo ay divided. Napaka-contradictory nun. Hindi mo pwedeng mahalin ang Panginoon ng buong puso kung ang puso mo o kung ngayon yung puso mo nasa labas. Church, lagi natin tatandaan na your love for Christ is not based on your own merit, but the love that you have for Christ is from Christ. You cannot genuinely love something if your love is divided. Paano mo mamahalin ang Panginoon kung ang pagmamahal mo sa Panginoon o sa Kanya ay panglinggo lang? Paano mo totoong mahal ang isang tao kung mahal mo siya sa isang araw lang? Dito sa mga asawa, pwede ba yun? Na mahal mo yung asawa mo pag Monday, tapos yung ibang araw, iba na yung kasama mo? Hindi. The definition of love is no matter what, no matter how hard no matter how hard ang dadating sa buhay nyo, kung mahal mo, totoo ang mahal mo, no matter what, hindi yan nakapag-separate sa inyo. Kaya nga sa marriage, di ba? Kaya nga ano laging vow ng tao? Through wealth, through poor, through health, through sickness, till death do us part. そしてこの皆さんが言っているこの愛というのは条件付きの愛ではなくてはありません。私たちは今神様を愛していますよね。でも結局私たちは神様を愛しているっていう本当のこの目的をたどっていくと、もしかしたらそれは結局はやっぱり私利私欲のため、神様といればもう大丈夫だからというか、結局最終的には神様のことを本当に愛が分かったからこそ神様に頼っていれば大丈夫。でも神様の愛というのは全くその欲望もなく利益もなく、ただ単純な愛というのは神様しか与えられないものなのです。そしてこの結婚生活でですね、私たちはこの感情に惑わされないこの結婚をした相手というのは、私たちは神様と似たようなこの契約の愛を与えるものであって、良い時も悪い時も愛するというものにおいて約束しているのです。 Alam mo talagang, may nararamdaman ka pag yung normal or mga simple na vocabulary lang minsan hindi lumalabas. So, mga kapatid, tulad nga na sinabi ko sa mga youth, although wala dito yung majority of the youth, ito sinabi ko sa kanila last time. Ang daling magmahal sa panahon na okay kayo. Pwede mong mahalin yung kaibigan mo pag okay kayo. Pwede mong mahalin yung hindi mo kakilala pag okay kayo. Pwede mong mahalin yung kapitbahay mo pag okay kayo. Pero paano pag yung time na yun ay hindi na kayo okay? 今前はですね、ユースのメンバーにも私も話をしたんですけれども、愛というのはいい時は愛せます。今良い状態だから、良い関係性だから愛せるけど、じゃああなたたちの関係が崩れる時、本当に愛せるでしょうか？ Yung pag-ibig na tinutukoy ni Pablo sa unang Korinto,
ay the kind of love that is seen in Christ. このコリントで示しているこの愛というのは神様の愛のことを指しています。 Because genuine love is not seductive. そして本当の愛というのはこの誘惑をさせる愛ではありません。 Ang main point number 2 po natin is seductive love. At first, when you heard the word seductive, siguro iba sa inyo, nagtataas ng kilay o kaya nagbubulungan na. Ang pangit naman ng ginamit ni Zach na word, seductive. 魅惑的な愛って書いてありますけど、皆さん今もしかしたら魅惑的って何なのと思っている方がいらっしゃるかもしれません。 Pero, wag na kayo magkunwari na hindi kayo nagulat sa word na seductive. Kasi kayo yung jowa ko na nagulat din. Bakit seductive? The reason why I use the word seductive is para ipakita yung lalim at bigat ng pag-ibig na to, na tinutukoy ni John. 皆さんにはこのヨハネが言っているこの魅惑的なこの愛というのはどういうものかをもっと皆さんと一緒に表現するためにあえて使った選んだ言葉です。 Ito yung reason kung bakit sinabi ko siya seductive. Verse 16. For all that is in the world, the lust of the eyes, ay the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Ano ang word dyan na ginamit balikan na po muna ulit, nang ginamit ni John? Ang paggamit niya, na pagkasabi niya, for all that is in the world, ang ginamit niya after nun is lust. So, anong connection ng lust sa seductive? Pakikita natin. すべてのように、そしてヨハネの手紙の第1章の2節なんですけれども、16、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、身の欲、暮らし向きの自慢は、内から出るものではなく、世から出るものだからです。 For all that is in the world. John is describing the entire value system na meron dito sa mundo. Ano yung value system? It's the things that are important para sa tao. No, sinabi ni John na for all that is in the world, ang ipinapakita dito ni John is that everything the world offers ultimately para sa appeal ng isa sa mga desires ng tao. That's why when John said, all that is in the world, lahat ng pwede natin makamtan sa mundo. そしてこの世にあるものっていうのはすなわちこの世にあるすべての欲ですよね。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、それらはすべて世にあるものと言っています。 Lust of the flesh. When we say lust of the flesh, ang sinasabi ni John dito at pinapakita ni John dito are the things that appeals to pleasure. O yung mga 肉の欲っていうのは我々のその欲しがるものですよね。 O yung mga bagay na nakapagbigay ng kasiyahan sa tao. 私たちのに何かこう喜びとか、楽しみを与えられるものですかもしれません。 Lagi nating nililiitan ang meaning ng pleasure. Lagi natin siyang nililapit sa pleasure sa pagkain, pleasure sa pagsisinungaling, sa paninigarilyo, sa pag-aanak, sa pambabae. But yung pleasure na tinutukoy ni John dito ay sexual immorality. Hindi lang sexual immorality. But yung pleasure na tinutukoy dito ni John is yung laziness, yung comfort in idleness. Yung mga bagay na mas mag-enable sa'yo na piliin mo ang sarili mo kaysa sa piliin mo ang Panginoon. これは肉の欲、もちろんセクシュアル的なものも含まれますし、そして自分の怠慢、やっぱり面倒くさいとか、そのようなことも自分の肉を愛して行わないとかのことも含まれています。 That's why the second type of love in 1 John is a seductive type of love. Why? Because it is seducting you na palapit sa mundo through the means of pleasure. That is why sa mga crane games, yan, mga kabady ko, di ko na sasabihin ko sino. Pero sa crane games, di ba grabe yung pagkukuha-kuha ng ganyan? Tapos pag once na nakuha mo na, andun yung sense of euphoria, yung kasiya na, uy, nakuha ko. Tapos ma-addict ka doon. That's the type of pleasure na tinutukoy ng 1 John.
この、肉の欲っていうのは、例えばクレーンゲームでも何回もクレーンゲームをして、そして取った時にこのすごくこう達成感とかがあって、どんどんハマっていく構造、そのような、肉の欲に似ていると思います。 Pero, wait muna kayo ah. Whenever we say pleasure, it means that you are choosing it rather than choosing God. It is choosing it kaysa magsimba. It is choosing it kaysa magdasal. It is choosing it kaysa ganito. It is choosing it as sa pag-worship sa Panginoon. For example, Saturday and Sunday. Saturday and Sunday na nga lang tayo mag-worship sa Panginoon. Pipiliin mo pa ang pleasure ng sarili mo. Kala muna ako. Pahinga ko naman ngayon. Punta muna ako ganito. Wala naman akong gagawin. Bible study lang naman. Even the word Bible study, even prayer meeting, even prayer warrior, lahat ng yan is essential para sa mga mananampalataya. Lahat ng yan, it enables or God uses those things to equip us for our earthly ministry. Kaya bakit mo isasantabi ang D-group or bakit mo isasantabi ang Bible study, bakit mo isasantabi ang worship service or yung Lord's Day, bakit mo isasantabi yung mga bagay na makapag-glorify sa Panginoon dahil lang sa kagustuhan ng katawan mo. That is why the second type of love is seductive because hindi mo namamalayan dahil inuunti ka ng inaakit-akit. そしてこの肉の欲っていうのは実は選べる権利があるんですね。ここでやるかやらないか、例えばその聖書礼拝も聖書勉強会もいろんなものがありますけれども、やるかやらないか、それぐらい聖書勉強会だからいいか、それぐらいはいいかなと、ちょっとずつあなたを溝にはまらせる、このようなことで利欲させている、これの方がいいよ、もういらないでしょと利欲それにさせるのが実はこの肉の欲の一つでもあるんです。 I'm not being dogmatic or I'm not being legalistic or I'm not promoting legalism. Pero sa Sunday mga kapatid, parang awa nyo na. Huwag niyong pipiliin ang bagay sa mundo kaysa magsimba ka. この契約とかドグマティックに皆さんに強要しているものではないですけど、例えば日曜日必ず絶対に礼拝を守るようにしてほしいですね。 Yes, there are certain scenarios na makapag-excuse ka. For example, sobrang sama ng pakiramdam mo. Yung mga ganun. Pero yung pagod, pero yung unting sakit sa paa, ay sakit sa katawan, na tolerable naman. Go! Worship the Lord. Praise the Lord. 具合が悪いとか何かあればそれはもちろん理解できるんですけれども、でもやっぱり神様は礼拝するべき方ですよね。 Number 2, bilisan natin nasa 15 na, lust of the eyes or the craving of human beings for possession. Kaya nga lagi natin sinasabi pag dahil sa mata, sana all. Uy, ang ganda naman ng jacket ni ay ng damit ni Tito Ben, sana all. Saan mo nabili yan to? Bili ako mamaya. Mga ganyan. 目の欲ですね。例えばジャケットとか、ベンさんのジャケットかっこいいな、かっこいいから僕も買おう、サンダーをみんなが待ってればいいよねっていう目の欲ですよね。 Kaya nga sa Pilipinas, ang laki ng problema ng mata. Hindi lang sa jowa, hindi lang sa kayamanan, hindi lang sa lupa, hindi lang sa mga grades. Kaya nga tingnan mo, even mga grades, nag-away-away pa yung mga bata. Hindi, binayaran naman niya yung teacher niya eh. Bakit? Nakita niya mas lamang yung taong yun. Sa kayamanan, uy, may ginto siguro dyan, patayin ko nga to. Uy, ang dami na naman pera, nakawan ko nga to. Yung eyes po natin, ang sabi nga po ng isang preacher na panood ko si Body Bockham, ang sinabi niya, the eyes becomes a gateway for temptation. Kaya, as moment, as nagaganyan ka, even sa paglabas. Kaya nga may mga times, di ba, even believers fall for temptation. Bakit? Isang siklat, bagay na lang ang mata, nakakita ng magandang babae. Oh my! まだ目の欲っていうのもやっぱりその今、フィリピンでもですね、あの人はなんでこの認められたのか、あの人はなんでああいう点数をもらったのか、人で見ますよね。なんであの人はこのような金がたくさんあるのか、お金があるのか、じゃあ盗もうかとか、結局多くの目の欲っていうのをやっぱり見る、目の欲から出るものって非常に危険であってたくさん、あるんですね。 Merong ganong video sa isang church.
Napipreach yung pastor, may dumaan na babae. Tapatingin siyang ganyan. Sabi niya in the middle of sermon, Lord have mercy. Yung pastor, nahulog sa temptation live. Yung iPhone natin, seductive yan. Yung possession na meron katabi mo. Yung possession na meron kaaway. Yung possession na meron yung malapit sa'yo. Lahat ng yan. Hindi mo man sinasabi yung word na sana all. Pero ang laging sa isip mo, ang ganda. だからこの目の欲は避けるべきであって、本当にその相手の人、隣の人の持っているもの、隣の人の状態を見てですね、あ、いいなと思うことは実はこれ世の目の欲につながるんです。 Pangatlo, pride of life. We want to achieve status in life. Kaya nga maraming sa atin dito na alam mo yung double degree pa sa bachelor, hindi na lang nag-masters. Minsan may masters na nga, magti-triple degree ka pa sa masters, PhD ka pa, tapos mag-ano ka man, dami mo pa kukunin mga cheche-boreche. I'm not saying na it's wrong in itself. But mga kapatid, lagi po natin i-examine ang puso natin. If we are chasing for status, then iba na yun. Kasi minsan when we are to focus on chasing our status in life, minsan nakakaligtaan na natin ang nagbibigay niya. そしていろんな方に、博士号とか修士号とかいろんなもので資格が欲しいとか、あそこいうふうに取りたいとか、いろいろ願うのは間違いないんですけれども、やはり大事なことは神様の栄光、神様の豊かさにそれがあるのかってことですね。 Hindi lang status, but recognition from others. Kaya nga yung mga, yung mga basketball players sa Pilipinas, yung galing naman mag-dribble, tapos papakitang lilas, tapos biglang matatipalo. Yung iba naman, yung galing naman mag-ML, tapos biglang wala naman palang kwenta at the end. Yung iba, yung galing naman mag-ganto, tapos wala din pala. Kumbaga, for human beings, that kind of lust fuels our ego. Uy, ang galing ko daw. Uy, ang pogi ko daw. Uy, ang ganito ko daw, ang ganyan ko daw. Kaya usually, usually even believers tends to forget na lahat ng bagay ay binigay ng Panginoon sa atin. なんか皆さんバスケットボールでも、ゲームでも何か皆さん自分がすごいか何かを達成するときに、あたかも自分は素晴らしい、自分ってすごくやっぱりすごいんだ、偉いんだと勘違いしやすいんですけれども、やはりそれは神様からによって与えられたもので忘れてしまうことがありますが、 Kaya sa mga taga-Korinto, di ba, sinabi ni Paul, huwag kayong magpayabangan. Hindi porket ito yung gift niya, ito yung gift mo, ibig sabihin mas useless yung gift mo. All of that works in perfect harmony. That is why even in our churches, hindi porket praise and worship to, tapos usher ka lang, meaning useless ka na. Hindi porket preacher to, tapos ikaw ganito lang, meaning yung useless na. Lagi natin tatandaan, everything works in a perfect, harmonized order. Kaya nga sabi ni Paul, kung lahat tayo evangelicals, paano na ay mag-evangelize, paano na lang mag-preach, paano na lang mag-ushers, paano na lang magtuturo. Kita niyo po, lahat ng gifts na meron tayong sinasabi nga, di ba, we are part of a living organism. We are part of a body, which is the body of Christ. Even yung kulangot mo or yung buhok mo sa ilong, useful yan. It filters yung dumi na pumapasok sa ilong. Even yung mata mo. Even yung mga, kung ano naman meron kayo. だから皆さんもよく他の人の方がいいとか、ここにメッセージしてる方がいいとか、ここであそこに案内するからすごくないではなくてですね、全て皆さん神様が行われる全ての技は秩序があって整理されていて意義がある。例えばいろんな体のこと、いろんな皆さんが良くないと思うこと、全ては神様のパーフェクトなハーモニー、神様の望む計画によって大きなマスターピースになって一個一個がつながっていく。だからすごいとかすごくないとか、あれは素晴らしいとか、私は価値がないとか、そんなことは神様の家族ではあってはならない考えなんです。 Mga kapatid, ang ganda ng warning ni John dito because the love for the flesh, the love for the eyes, and the love for pride
pulls a person away from God. だからここに書いてあるように、このヨハネの第1の2の16に書いてあるように、すべてにあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父が出るものではなく、世から出ているものだからです。 Pero dahil sa kadakilaan ng Panginoon at sa kabutihan ng Panginoon, andoon ang pangako ni Lord. That no matter what, if we are truly in Christ, then you are of Christ. Kung sa Tagalog man, kung ikaw ay totoong na kay Kristo, ikaw ay kay Kristo. だから皆さんが本当に神様に出ているものであれば、神様に居続けることができるんです。 Friends, kung yung pag-ibig mo ay nakaakibat pa rin sa mundo, huwag kang magugulat kung unti-unti ka nang nilalayo niyan sa godly things. だから皆さんの価値観がこの世の中のものであって、それを安易に皆さんが実施するならば、いつの間にかあなたは用いてしまう危険性があるのです。 Pero nakakatakot talaga ang warning ni John. If they truly not come back, or if they truly not repent, then una pa lang, hindi na talaga sila kabilang sa anak ng Panginoon. だからそれに打ち勝てない、それに皆さんが打ち勝てない、それに耐えられないであれば、身を任せてこの世の中に、この世のものに身を任せならば、皆さんがもしかしたらこの神様の家族、神様の子供ではなかったということかもしれません。 This is a wake-up call for us believers. Hindi lang para i-examine mo ang puso mo, but para i-review at paalalahanan mo ang mga kapatid mo sa Panginoon. Lalo na yung mga kapatid nyo ng malamig, mga kapatid nyo na unti-unti nang umaatras sa kanilang pananampalataya. Kasi mga kapatid, nakakatakot yun. Lagi, ang isang purpose bilang isang believer is edification. Magpalakasan tayo dahil inutos sa Panginoon. Magpalakasan tayo sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon. Anong reminder sa atin ng Panginoon? To rebuke one another, but rebuke with love. Iba yung rebuke with love sa pagiging judgmental. You are rebuking that person in love pag you take time to truly, punta muna tayo dito, usap lang tayo. Huwag mo naman na makita mo, may ginagawa ko sa sisigaw ko sa church. Ikaw! Last week nakita kita nagsusugal ka. Wala naman ganun. Kausapin mo yung person. Kausapin mo. Even in chat, even in call. Ayun yung kinagandahan ng COVID. Although ang pangit nangyari sa COVID, pero isang kinagandahan na nangyari sa COVID is because yung communication ay hindi na lang limitado sa mga circles. Pwede na sa mga malalayong lugar. Even yung mga kapatid mo sa Pilipinas, kapatid mo kung saan man part ng mundo, remind them, rebuke them, and love them with the love of Christ. だから皆さんも仲間でそのような危険とか、神様から最近来ないなとか、最近会ってないなとかいう方がいればですね、それはその怒るとか叱るとかではなくてですね、やはり愛を持ってどうなったのかとかいうのをとても重要ですよね。特にコロナの時にはですね、今まで集会でしかできなかった声掛けが今はいろんなツールがありますから、日本だけではなく世界を通じてそのようなこのコミュニケーションを通じてお互いを励ますことができるので、それをしっかりと皆さんでやれればいいと思います。 Last, deceptive love or mapanlang na pag-ibig. The world is seducing people with appetite for things, for possessions, and for the pride of life. Ipinapakita ni John sa verse 16 yung mga bagay na pwede natin makuha sa mundo. Yung pwede natin makamtan sa mundo. Mga bagay na kala natin pang habang buhay. Pero no, just like how every building gets renovated, every iPhone may bago, di ba? iPhone 17, may magiging iPhone 18 na naman. Yung mga building, even sa mga and in the ends of the earth, nakikita natin that slowly minsan nare-renovate. Yung iba nasisira. そして今日はまた錯覚を起こすようなとか、また欺きの
愛になるんですけれども、まあ、例えば携帯でも新しい iPhone 17が出たかと思ったら、もうそれは皆さんを一瞬だけに魅了して欺くかのように、次また2018が出るようなことがありますが、 Because everything in this world is not supposed to be permanent. そしてなぜかというと、この世界にあるものは永遠的なものではないからです。 Ang isang mapanlinlang na puso ay isang pag-ibig na malapit ng mamatay. And that love is foolish. Bakit malapit na mamatay? Kasi ang pag-ibig na deceptive usually ends or may katapusan yan. But an eternal love na mula sa Panginoon flourishes or lumalago. 欺きの愛というのは時間が経てばなくなります。でも神様からいただく愛というのは時間が経てば経つほど深まって強くなるものです。 Tinanggal ni John ang katotohanan sa verse 15 and 16 or yung mapanlinlang na pag-ibig ng pang-worldly. Pinakita John ni John sa verse 17 that whatever you get dito sa mundo, lahat ng yan ay may limitation. Your knowledge, your strength, your wealth, yung kotse, even yung kotse may limit lang yan. Even yung mga machines may limit lang yan. Even yung mga bagay-bagay may mga limit lang yan. Kaya pinapakita ni John dito sa verse 17 of 1 John chapter 2. Makikita po natin doon is that, bubuksan po ba? 世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。 And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Ipinakita dito ni John that the world along its everything will pass away. But ang mga desires o yung mga bagay na ginagawa natin para sa kapurihan at para sa kadakilaan ng Panginoon will abide forever. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, love your friends, love your neighbors, love your enemies. Yan yung pinaka-importante. Mahalin mo ang Panginoon gamit ang pag-ibig na mula sa Panginoon. Hindi natin kayang mahalin ng Panginoon ng totoo kung ang pag-ibig natin ay divided. Hindi natin pwedeng mahalin ng bagay dito sa mundo o yung cosmos, yung evil things, and love God. Either you love God and hate the devil, or you either love the devil and hate God. Tulad nga sabi ko kanina, it's an either or. Hindi din natin kayang mahalin ng Panginoon kung tayo ay nanininlan ng ating pag-ibig sa mundo. ここにあるように世と世の欲は過ぎ去りますから、皆さんの先ほどの言っていた世の欲から離れること、神様とこの世の欲を一斉に愛することはありえません。もし皆さんが神様を愛していると言っていながら、まだこの世の欲に身を任して、それに喜びを与えて、それでやり続けているなら、それは神様を騙しているということになりますから、それはありえないのです。 Friends, hindi po tinutukoy dito na wag ka nang bumili or wag ka nang gumawa ng mga bagay-bagay. Ang nais sabihin dito ni John is this: hindi mo pwedeng isang tabi ang Panginoon para sa bagay na kagustuhan mo. Hindi mo pwedeng isang tabi ang Panginoon dahil gusto mo maglaro. Hindi mo pwedeng isang tabi ang Panginoon dahil gusto mo matulog. Hindi mo pwedeng isang tabi ang Panginoon dahil gusto mo ganito, ganyan. No matter what, hindi mo pwedeng isang tabi ang Panginoon para sa kagustuhan. Love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. Ang soul and mind, napakaganda po niyan. Meaning, yung pinaka-material na bagay. Meaning, every feeling, every part of our inner self. Mahalin natin ang Panginoon tulad ng pagmamahal ni Kristo sa mga anak niya. だから私がこれで何かをするとか何かをしないというわけでは言ってないんですね。言いたいのはですね、何をするにも神様の御心、神様の計画に沿ってそれを愛するならばいいんです。ただ自分がただ面倒くさいからとか、ただ自分が何かこれを達成したいからもう神様の意向はなんてどうでもいいんだではなく、いろんなこと、いろんな欲、いろんなもちろん願いは思いはあるんですけれども、重要なことは
これは神様の御心に沿って行うか行わないかだけにつきます。 Hindi natin kayang mahalin ng Panginoon ng totoo kung ang pag-ibig natin ay mapangilang. Hindi natin kayang mahalin ng Panginoon ng totoo kung napipilitan ka lang. Hindi mo kayang mahalin ng Panginoon ng totoo kung nagpapanggap ka lang. Hindi mo kayang mahalin ang Panginoon ng totoo kung andito ka pero yung puso at isip mo nasa ibang planeta. Hindi mo kayang ibigin ng Panginoon ng totoo kung ang puso mo ay puno ng tatlong mong pag-ibig na dito sa mundo. Dahil ang totoong pag-ibig ay hindi tatlo kundi isa. Because we cannot have three loves and one heart. You and I have been called to worship and glorify God with all of our soul, mind, heart, body. Lahat ng meron kagamitin mo para pagsambahan at paglingkuran ang Panginoon na naglikha sa iyo. You cannot love God genuinely if yung puso at isip mo ay nasa labas pa. Hindi ka pwedeng makinig dito tapos yung puso mo nandoon. Lalabas na yung pinapakinggan mo. Listen with your heart, with your mind, and prepare your soul. そして心を尽くして精神知性力を尽くして神を愛することが最大の戒めとされていて、マタイにも書いてある通りです。そして新明記にも心を尽くし主に信頼せよと書いてあります。だから私たちは何をするにおいてもいつでも神様は後で別とか、神様はまた今度にするでとか、神様はっていうんではなくてですね、いつでも神様にこの全てのこの礼を尽くして神様を信頼して本当にこう実践していく、何事にも計画をしていく、何事も歩んでいく、話していく、神様とは切り離されないこの人生の歩み方を神様ここで言っているんです。 Dahil kung hindi dahil kay Lord, kung hindi binigay ni Lord ang pag-ibig na katulad na meron tayo, ay ang pag-ibig na meron tayo katulad ng kay Kristo, lahat tayo ay papalpak. 私たちは神様のいただいた神様からの愛でなければどんなに自分で欲するいろんな欲ありましたけれども、目の欲のいろんなことありましたけど、肉の欲もありましたが、神様の愛を一つであって、それがなければ私たちは本当の意味で負けてしまいます。 Let us not be filled with sana all. サナオーという言葉があるに、みんながあればいいのにと今言っていますが、 Let us be filled with the love for the Lord. もう一度あれがいいな、あの人は取ったからあれがいいなとかではなく、皆さん一人一人が神様から与えられた神様の本当にこのがあなたに与えた特別な愛を受け入れるようとことをお勧めします。 Kasi dahil sa Panginoon tayo ay patuloy na binabago upang maging kahugis si Kristo. Kasi dahil sa Panginoon tayo ay patuloy na binabago upang magmahalan tayo tulad ng pagmamahal ng Kristo. Kasi dahil sa Panginoon tayo ay patuloy na binabago upang mag-unawaan tulad ng pag-unawa ni Kristo. Kasi kung wala si Kristo, wala din tayo. 神様は常に私たちを通してですね、お互いを愛し合い、お互いを理解し合い、すべてそれは神様が与えられたことだからこそできるんですけれども、本当にその神様がすべてである、神様によってすべてが力も知恵も与えられるということを皆さん忘れてはなりません。 Let us pray. それでお祈りをして終えたいと思います。 Heavenly Father, we praise you, we adore you, we glorify you, and we thank you. 天の神様、感謝します。 Panginoon, thank you po, Lord God, sa magandang mensahe na niyo po pinakalob sa amin. Thank you for reminding us, Lord God, that our love shouldn't be divided into 私たち three, の愛が分かるではないことを but it should be one, Lord God. Just like how you love us, we should too love you with all of our hearts. 知性を尽くして心を尽くして神様に愛することが神様が求めておられることを今日また知りました。 Lord, continue to remind us and continue to use us, help us, and bless us, Lord God. Continue to remind us, Lord God, na katulad ng pagmamahal niyo sa amin. どうかイエス様一人一人の心を神様が身に触れていただいて、神様の愛が私たちの中にもこの霊となって、本当に聖霊となって神様の愛を実践して本当に表すことができますように、神様どうか一人一人の心を神様がちゃんとしっかりと握っててください。
Lord, thank you po Lord God sa time na to niyo po pinagkaloob sa amin. Thank you for using me and Naomi Sensei, pati po si Pastor Kenjo po sa Shinshiro, and even yung mga pastors po worldwide. Ikaw pong patuloy na mamuhay at ikaw po ang mga kita sa buhay namin lahat. Ikaw po mag-guide sa amin, mag-bless sa amin, may continue to remind us, Lord God, that we should love you genuinely, Lord, because your love for us is genuinely true. Amen. イエス様どうかあなたにさんも私もまたケンジ先生もいろんな全ての世界で行われているこの働きの上に神様が望んでくださったことを感謝します。一番の私たちの目的は全員が一つの魂となって一つの霊となって本当に神様だけに全てのことにおいて栄光を表す人生を送れることをお願いします。よろしくお願いします。感謝します。 Thank you, Lord. In this, all we ask in Christ's name イ we エス・キリ pray. ストの尊い名前によって感謝してお願いします。アーメン。ありがとうございます。続いてハレルヤマーチの時を持ちます。お願いします。Lord God, salamat po sa umagang ito, Lord. Salamat po, Lord God, sa mensahe na aming narinig, Lord God, sa umagang ito. Lord, tulungan po kami, Lord God, na maging gabay po namin ngayon, Lord God, sa pamumuhay namin sa mundong ito, Lord God. Maging, Lord, sa mensahero na yung ginamit, Lord God, maging kaya pinakami, Lord. Ikaw po magpala sa kanila, Lord God, bigyan mo po sila ng maraming pagkarunungan and revelations, O God. Ganun din po, O God, tinataas ko din po sa inyo, O Lord, yung kaloob na nasa aming harapan, Lord. Magpalain mo po ito, Lord God, na magamit pa po para sa ikalalawak ng inyong gawain. Maging yung aming pinapasukan, Lord God, ikaw po magpala. Maging sa aming pangangatawan, Lord, ikaw din po magbigay ng kalakasan, Lord God. Lord, pinabalik ko po sa iyo ang pinakamataas na papuri ka sa salamat. In Jesus' name, Amen. お立ちください。上映を賛美します。「
Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pakipagpisan ng Banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo ay sumatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. God bless po sa ating lahat. Sorry, ください。